Hello po, magandang hapon na po sa inyong lahat. Mga ka-listeners na minamahal ko dyan. Saan mang panig po kayo ng mundo, saan mang dako dito sa Pilipinas, taga Luzon man po tayo, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga OFW sa nagwo-work po sa abroad. Okay, saan mang panig po kayo ng mundo, sa US, sa Middle East, sa UK, o saan mang panig ng mundo, kung saan man po kayo ngayon nanonood ngayon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at walang masyadong mga suliranin na mabibigat at walang anumang uri ng mabibigat na karamdaman. Okay, alam mo naman po natin, health is wealth. Okay? Be healthy mga ka-listeners. Okay po, sana po iwasan po natin ang bisyo at kumain ng wasto lagi. So, kung mapabasa nyo po sa title po ng vlog po natin ngayon, ayan, ano lang po ako, magla-life update. Ayan. Magbibigay lang po ako ng konting update regarding sa akin. So, yun nga, sa lahat po ng mga bago sa channel na to or sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Liz Nurse Organist. Nurse po ako by profession and at the same time, organist po ako for a very long time po sa church namin. So, this time, mag-update lang po ako sa inyo. Ngayon ay August 15, 2024 po. So, nag-duty po ako last night ng 14 ng 10 p.m. hanggang umaga kanina. So, kagigising ko lang po technically. So, yun na nga po, no, gusto ko lang pong malaman ninyo na nag-last day na po ako sa duty ko kahapon, August 14. Yun, nag-last day po ako sa work dahil sa mga personal matters, personal reason. Ayan. So, last day ko na po sa work. Bali, nag-work po ako sa latest na hospital ko po since May 11. So, 11, May, June, July, August. So, almost lang po ako, 3 months po ako. So, nag-enjoy naman po ako. Marami po akong natutunan sa pinanggalingan ko ngayon na hospital. Ayan. Napakalaki rin po na naitulong financially. Syempre, dahil may work, napakahalaga po yung work. Pero, ayan po, a month ago, nagpasya po ako na magpasa po ng resignation due to, ayan nga po, medyo personal reasons po. Ayan. Dahil din po sa marami rin po akong mga obligation, hindi lang po sa pansarili, sa church na rin po, medyo mabigat po yung obligations po natin. So, nagpasya po ako dahil medyo na uubos po yung time ko sa bilang isang staff nurse sa ward. So, nagpasya po ako na piliin po yung aking maghanap po ng work na medyo balanse, na nagagawa ko po yung obligation ko sa church, sa family, at the same time, nakakapag-work. So, dahil hindi ko po magagawa yon dahil naubos sa oras ko, so nagpasya po ako na magpahinga muna, mag-resign muna. And, luckily, in-offeran po nila ako na malipat nga po sa diabetic nurse. Kaya lang, dahil medyo mabigat po yung responsibility ko rin po sa church namin, ganun din po sa family, fixed schedule po kasi yon, parang 8 to 5. So, sabi ko, paano po if ever na may mga pagkakataon na hindi po ako pwede, kunyari, ang pasok ko po is Monday to Friday, fixed 8 to 5, paano if ever po na mahalaga po na kailangan ko po ng Friday na ganyan, na wala, na absent po ako, pwede ko po mang bawiin yun sa ibang oras. So, hinihintay ko pa po yung pasya po nila ng aming pinakamamahal na parang naka-assign po doon sa kinausap ko sa HR. So, waiting po ako sa pasya. So, kung ano man po ang magiging pasya, kung mapagbibigyan po ba ako if ever na mayroon po akong mga biglaang mga lakad at babawiin ko po yun sa ibang duty. So, sana po, praying po ko na sana ay maging positive po yung kanilang response. Pero kung if hindi, ay igagalang ko po ang inyong response. Maybe,
kalooban po yun ng Panginoong Diyos, maghanap na lang din po ako ng ibang work na pwede kong magampanan at yung nasabay yung mga church obligation at yung work. So, bahala na po ang Panginoong Diyos. So, kaya yun yung pagpa-pray ko po. So, sana kahit na yun nga, wala na naman po akong work ngayon, maghahanap na naman po ako ng work na hindi makaka-apekto sa mga ginagawa ko. Ayun nga, nananawagan po ako sa mga malalapit lang po dito sa North Caloocan na sa ngayon po is free po ako. Ayan, pwede po akong mag-part-time bilang isang private nurse o kaya siguro pag may mga naghahanap po sa inyo ng magpapalagay ng NGT or magpapapalit ng NGT or magpapalagay or magpapapalit ng catheter sa mga kamag-anak po ninyo ng mga bedridden, pwede nyo po akong kontakin para ayun, meron pa rin po akong part-time. Yan, sana i-refer nyo po ako. O kaya yung magpapa-inject ng glutathione, mga ganon, mga gamot na may reseta na magpapa-inject via IV, pwede po ako. Pwede nyo po akong kontakin. Okay po, sana po matulungan din po ninyo ako. And siguro habang wala pa po akong ginagawa or work, ayan, makakapag-focus na po ako sa pagtuturo ng piano sa mga tinuturuan ko. Ayan, shout out po sa lahat ng mga tinuturuan ko dyan. Ayan, sana ay keep practicing. Darating din yung time na kayo din ay matututo. Ayan. Nagtuturo rin po ako ng basic piano lessons. Pwede nyo po akong kontakin. Dami kong pwedeng gawin. And at the same time, ayan, yun, eto nga, yung pagbablog. Magkakaroon ako ng sapat na time para sa pagbablog. Kung mapapansin nyo itong mga nakaraan mga upload ko, puro na lang random vlog, kung ano-ano. Siguro naman makakapag-upload na po ako ng mga health teaching vlogs ko. Sana po ay suportahan nyo po ako. Pwede po kayo mag-comment ng mga question nyo, mga topic nyo na pwede natin i-discuss sa mga susunod. And ayan na nga, yung mga tanong po ninyo. So, magbabackread po ako sa mga nakaraang mga comment dito sa YouTube na to. YouTube natin na Listener Organist. Unti-untiin ko po siyang sasagutin ngayon na wala po akong work. So, yan, siguro gagamitin ko na lang po sa mabuting iba-budget or aayusin ko na lang po yung schedule ko para magawa ko lahat ng mga obligations, vlog siguro. Kasi syempre, wala akong stable income na ulit. At alam nyo naman po mga mga ka-listeners organist, sa ngayon po kasi is syempre nag-aaral po yung asawa ko as caregiver. Meron pa po kung kailangang bunuin na tuition niya, medyo may kalakihan, nasa 30K. Nasa pa lang po ata yung nababayaran ko, 10. So, bahala na po. Yan, hindi pa kasi po siya tapos, OJT pa po siya. Marami pa pong gastos. And at the same time, nag-aabot-abot din po ako sa mga kapatid ko na nag-aaral at ganoon din po sa magulang ko. Hindi na ako masyado nakakapag-abot, pero yung puso ko, talagang gusto ko yung nakakatulong. Basta meron ako kahit may budget ako or may grocery or may extra na ulam, talagang sinishare ko yon. Syempre, unahin ko muna yung family. Kasi syempre, mahirap din ang buhay nila. Yun yung pangarap ko talaga sa buhay. Yung magkaroon po ng kakayahan para makapag-share ng blessing sa mga nangangailangan. Unahin natin yung family and yung higit na nangangailangan. Yun po talaga. Ayan. Mamaya, pupunta po akong church. Magpa-pray po ako na sana ay magtagumpay po ako. Syempre, alam naman po ng Panginoon na inuna ko po na isinaalang-alang yung aking obligation sa church. Kahit na napakaganda na ng offer sana nung hospital na pinanggalingan ko, ililipat ako sa magandang position sana. Pero dahil hindi ko pa alam, sana magkaroon po ng positive result na kahit na mag-duty ako as a diabetic nurse at kailangan ko magpaalam, kung papayag po sila sa ganong setup, ayan, go po ako. Ayan. Ako naman po ay masipag
kahit kanino po tanungin, masipag po ako sa trabaho and talagang dedicated po at willing to learn. So, kung may mga kakilala po kayo na ayan, ito rin po, yung itong YouTube, gagamitin ko rin pong way para mag-earn ng income. So, sa mga co-vloggers ko po na malalapit lang dito, humingi po ako ng tulong sa inyo na sana po is matulungan po ninyo ang channel ko. Sana ay ma-invite nyo po ako for collaboration. And sa mga kakilala ko po dito, ayan, enumerate ko po sila, yung mga kapitbahay kong malapit lang ditong vlogger. Sana po ay mapanood nyo po to. Si sa LV Vlogs Family, Thinking Body, Kabisnes Official, Kabisnes Family, lahat ng kagwang. Sana ay matulungan po muli ninyo ako na ma-invite sa inyong mga vlogs. Kahit na maglibreng BP po ako, mag-check ng blood sugar, ayan, konting health teaching, ayan, kahit yun lang po, and para po kapalit lang po ay maipakilala or ma-invite nyo po yung subscribers niyo na manood din po ng vlogs ko. Ayan. Ano pa ba? Ayan, siguro mamayang gabi is sisikapin ko na makapag-live para makausap ko rin po yung mga subscriber ko po na nananatili. Thank you po sa lahat ng mga nananatiling nanonood. Kahit na yung vlogs ko is patungkol na lang sa daily vlogs. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, mamaya is magbabasa po ako ng mga comments. Sasagot po ako ng mga comments paunti-unti. And, ayan. Lastly po is mag-shoutout po ako sa lahat ng mga nakatrabaho ko po dito sa Camarine Doctors Hospital. Mababait ko pong mga katrabaho, sila Ma'am Ann, lahat po ng mga nurses sa 6 Northwest, sa lahat ng mga naka-batch 13 ko po, saan man kayo naroroon, ayan, sana ay okay po kayo, at sa lahat ng mga supervisors na mababait, sa mga doctors, thank you po, salamat po sa ilang buwan po na pinagsamahan po natin, thank you so much, and I will always remember that po. Ayan, see you tomorrow po. And thank you rin po kay Ma'am Ferlin. Ayan. At ganoon din po sa mga patients na medyo na-close ko. Ayan, magpagaling po kayo sa lahat ng mga relatives ng mga patients na daong pampalad ko po. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Hanggang dito na lang muna and see you later. Maging malusog po kayong lagi, iwas sa bisyo, iwas sa sobrang pagkain, sobrang kung ano-anong ini-intake. Ingatan po natin ang ating katawan para magamit pa po natin ito sa paglilingkod sa kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Stay happy, always pray, always smile. Love you all po. Bye-bye!